Hello guys! Again, this is Eric Motorbike. Welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko pala yung mga video nung aking asawa nung bumiyahe kami pa uwi sa aming probinsya. Ayun, kung naalala nyo, tinuturuan ko siya rito sa Manila. Mga 5 times ko lang yata siya tinuruan dahil dati naman siyang marunong na. Almost 14 years na yata siyang natigil sa pagdadrive. Natigil siya na hindi siya masyadong marunong kaya medyo bumalik siya sa zero. Ayun, nag-start siya mag-drive dyan sa may Sisilex, papunta ng Nueva Ecija. At sabi ko sa kanya siya muna para mas mahasa. And then, paputol-putol yung pag-drive niya, palitan kami. Yung lugar na yan is nasa may baler na kami. Medyo rumble yung video, kaya medyo magulo yung pagkakasunod-sunod. May mga video pa dyan na dating sa may unahan na pinag-drive ko siya sa bandang bundok. Ayan. Tinasanay ko siya sa mga pagliko dahil hindi pa niya masyadong master, pero po sa mga traffic situation is okay guys, siya. Ayan, ito na yung medyo matarik bago dumating ng baler. Nauna yung medyo tinamad na ako ma-arrange ng mga video. Ayan, may mga part kasi na matatarik dyan sobra. Nabay ko na rin yung papunta dyan, pero yung ibang part dyan is hindi ko nadaanan dahil dumaan kami sa Bungabon sa kabila, sa Bilya, at ito naman yung sa may kabila is Pantabangan. Hindi ko pa na-bike dyan, yan lugar na yan. Kaya, pero ilang beses ko na rin sa dinaanan sa sasakyan. Okay. Para sa akin is hindi pa rin naman siya pwedeng bitawan mag-isa dahil yun niya, kulang pa sa yung parking. Okay siya mag-drive kung dire-diretso lang, pero pag magpa-park na is medyo nahihirapan pa siya dahil hindi ko pa siya masyadong tinuturuan. Para sa akin naman is importante muna is makapagpatakbo siya, makapag-drive dahil madalas naman niya ako makakasama, at pagkatapos niya mag-drive is ako naman ang magpa-park ng sasakyan. Dahil hindi ko siya minamadaling mag-solo sa pagdadala ng sasakyan, gusto ko matuto muna siya ng gusto sa pagdadrive ng paabante sa traffic. Ayun, para lalong mas maintindihan niya yung pagdadrive at maging defensive driver. Hindi madali yung na yan, sa may bundok na yan, dahil kung medyo natatakot kayo sa traffic, ako na magsasabi sa inyo, mas matakot kayo sa pagdadrive sa bundok. Kahit pa walang sasakyan yan, dahil andyan yung bilis ng takbo ng sasakyan. Basta magkamali, pwede kayo malaglag. Compare sa patag. Sa patag is pag matraffic, siguro sagi-sagi lang, okay lang yun. Pero dyan kasi buhay na yung nakataya dyan, kaya sobrang hirap. Pero kung titingnan mo, sasabihin mo madali lang dahil masasakyan. Para sa akin, kabaliktaran yun. Napakadelikado mag-drive dyan sa bundok. Yan, pwede ka na kasi medyo sige. Pansin mo pag bumibitaw ka ng gas, wala agad yung buwelo niya. Yan ang papractice mo dyan, yung mga para gumaling ka magmanobela. Okay, sige. Gaspahan, medyo diinan mo yung gas, mamatay yung parang wala ako naramdaman smooth dun okay na. Wala ka naramdaman smooth? Wala ka maramdaman? Lang yan. At syempre may time din naman ako na yung nag-drive dyan sa bundok, at ramdam ko siya, mabilis siya mapagod yan sa mga dumadaan dyan. At sa mga hindi pa nakadaan dyan, iyan yung pinakaharang ng Pantabangan Dam papunta sa Baler Aurora. Dati sobrang daming humps niya, kung naaalala nyo, ngayon ayan, patag na, wala na yung mga humps. Hindi ko rin alam kung ang tagal kong dumaan dyan, hindi ko rin binilang ko ilang humps. Ayan, baka sa yung mga nakakaalam, baka binilang nyo yung dating humps dyan is comment nyo na lang guys. Alright, ayan, ako na yung nag-drive muna, pinagpahinga ko muna siya dahil kahit ako nagpahinga muna, nahilo na ako kakaliwat dyanan.
Kaya paglagpas niyan, medyo ano yung daan na yan, hindi kayo pwedeng magsabay. Dahil napansin nyo guys, medyo umatras yung isa dahil nga medyo masikip. At pag may parang hindi ko alam kung bakit din yung ginawa nila sa kalsada na yan. Siguro para sa checkpoint na rin or basta wala ko idea kung ba't ganyan yung style nung ano nila kalsada. Bali harang yan guys ng dam. Sa mga hindi pa nakakadaan dyan, dadaan ka sa ibabaw ng harang ng dam at yan ang itsura. Sobrang daming hams dati, so, talagang kakaldag-kaldag ka dyan bago ka makarating dun sa kabilang dulo. Sa tingin ko mahigit kulang 1 kilometro din nung layo niyan or basta ganon. Medyo malayo-layo. Okay. Tapos pagtapos niyang ano na yan, pagtapos niyang drive ko na yan hanggang sa Balear is pinag-drive ko uli siya sa may tabing dagat na yan. Hindi ko nga rin sure kung ako, parang ako yata pa rin yata ito, magkasama pala dalawa ng camera phone na yung ginagamit yun. Nagsa-sightseeing kami sa tabing dagat. Yung tawagin nila Ampere, marami na rin nag-vlog dyan. At sobrang lakas ng alon dyan dahil Pacific na yan, nakikita nyo dyan sa laot na yan. At pag may bagyo, yung kalsada na yan is naabot yan ng dagat at napupuno pa ng bato yung daanan. Kaya pag napansin nyo, yung ibang mga fence, anong tawag ba dyan? Concrete barrier is bungi-bungi na dahil sa lakas ng alon. Alright. Okay, ito na yun guys. Tuloy-tuloy ko na yung kwento ko, no? Yeah, pinag-drive ko uli siya dyan, pero late yung video ko. Mahaba din drive niya dyan. Nandiyan na kami sa Kasiguran, Aurora. Ayan, sa mga taga-Kasiguran, sa Kasiguran na mga bikers dyan, is shout out sa inyo guys. Ayan, pinag-drive ko na siya dyan dahil patag na yan. Halos iyan na yung lugar namin sa Kasiguran, Aurora. At ito guys, bago ka dumating no sa amin, may madadaanan ka rito na parang kalsada rito sa bukid na mapapansin mo is yung kulay is parang mga kulay ng mga nire-representa yata ng mga LGBT, sabi ng pamangkin ko yan bago dumating sa amin. Dahil paikot pa yan sa amin, mula dyan is parang 25 kilometers kung di ako nagkakamali at malapit na kami ron sa amin. Okay guys, nakarating na nga pala kami ron sa amin dito sa San Ildefonso. Maraming salamat sa inyo mga panonood ng aking video ngayon. Wala akong masyadong malinaw ngayong content kaya pagpasensyahan nyo na. Thank you so much sa mga nanood and God bless you. Thank you. Mama.